Everyone, welcome to my YouTube channel. So ngayon, pag-usapan natin ngayon kung sino ang nagsimula ng Apple. Okay, ito, familiar ito sa inyo pero meron pang isang kasama siya. Okay, sino nga ba ito? Ito ay si Steve Jobs. Okay, at the same time, si Steve Wozniak. Dalawa sila. Okay, at yung magiging lesson learned na nakita natin dito or lesson learned na nakita natin dito is yung design plus technology equals powerful brand. Okay? Yung design niya is napakasimple lang, yung Apple, 'di ba? Yung kagat ng Apple. Tapos, yung technology, yung security is napaka valuable. Okay, grabe. Alam niyo ba, ito kwento. Dati pumunta kami sa Baguio, family vacation namin. Okay, tapos sumakay kami sa taxi. Okay, hawak-hawak ko yung iPad ko, at the same time yung iPhone 13 Pro pa dati. Tapos, naiwan ko yung iPhone ko. Okay, doon sa taxi sa Baguio. Ngayon, hindi na namin makontak. Okay? Tapos, naisip namin na tingnan doon sa iPad ko. Kasi connected siya doon sa iPhone ko. Yung Apple, iPad ko, tapos yung iPhone. Ngayon, nakita namin na connected. Okay? Nung una, hindi ko siya makonect kasi parang sa website, trinay namin ni Sir Chris. Tapos, nung trinay ko na yung find my iPhone, click ko, gumagalaw. Gumagalaw yung iPhone ko. Okay? Tapos, nag-start kami na kontakin yung kilala ni mama ko na police sa Baguio. Tapos, tingnan namin, after nang andyan na yung mga police, tingnan namin yung sa CCTV, kung anong plate number, anong number. Okay, so nakatulong yung CCTV. And eventually, habang sinusundan namin yung taxi, kasi nga, kumbaga nasusundan ko. Okay, alam nyo ba yung namangha ako dito is yung, kahit na sinut down na yung iPhone ko, na-detect pa rin kung nasaan, especially pag may iPad ka, na-detect mo kung nasaan. Alam nyo ba dati is yung habang lumalayo yung taxi, habang sinusundan namin, gumagalaw. Okay, delay lang siya ng konti pero habang sinusundan namin, alam namin yung plate number, yung cellphone number at kung sino may-ari ng taxi. Pinuntahan namin yung pinaka-may-ari ng taxi. Tapos yung pagdating namin doon, tinawagan yung kasi pinaparent lang yun. O dito naiwan daw yung iPhone. Tapos nung dumating na yung driver, okay, tinignan ko yung iPhone nung binilig na sa akin, naka-shutdown. Tapos nung inopen ko na, ang dami ng missed call kasi tinatawagan namin. The same time, pwede ka rin kasing maglagay doon sa iPad ko na please call my number o kaya naman pakibalik, parang ganun. So yun, napakaganda ng Apple. Hindi ako nagsisisi nung binili ko yung Apple kasi plus yung camera. Tatlo na eh. Kumbaga, design, technology, tapos yung camera. Napakaganda. Okay? Depende na lang kung sino yung gagamit dito at paano maging efficient yung paggamit dito. Okay? Yung iba pa nga, meron pang relo. Okay? Kapag yung call, dito na lang. Hello, ganito ganyan. So, magandang gamitin yung Apple para sa akin. So, actually, ito rin yung ginagamit ko, yung iPad ko. So, maganda yung camera, kung di nyo alam. Okay, yun lang naman. Sana ay naging kanto sa inyo. Informative. Okay, at sa mga mag-a-Apple dyan, hindi kayo magsisisi. Basta pag-aralan nyo lang at alam nyong gamitin. Kasi kung di nyo alam gamitin, mag-camera, security, okay, design, okay, useless. Okay, mahal pa naman. Pero ito ay napaka-powerful brand. Okay, if you want to buy this book pala, click the Facebook page official in the description mention lang po. Salamat po and God bless.